Sa pagwawalwal daw ni Derek Ramsey sa Japan, meron siyang babae. Meron. So ito po ang kabit ko. Paano ka muling nakabangon doon sa matinding Subok. sama ng loob, sa mga akusasyon sa'yo? Pero nasaktan ka. Talagang nasaktan ako. I was lost. During times like that, you can easily make wrong decisions. Ang oras na pinagdaanan ko during that time, talagang lubog ako noon. Nag-start yung problema, yung pagkakaroon ng misunderstanding between you and Ellen. Well, matagal na. Ano yung matagal na? Before that pa. May problema na. Gumawa ka ba ng hakbang para wag tuluyang masira yung pagmamahalan? Friend, mahal kita, pero What if intrigahin na naman kayo ni Aa? Alam mo naman. come on guys. Sige na. Aminin ko na. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Nasabi mong kontrabida ka dito. Sagutin mo lang to. Okay lang, oo o hindi. Ano ang dating sa'yo na kontrabida ka ngayon sa mga tao, doon sa mga pangyayari, doon sa mga naglabasang issue? No comment ako dyan. Out of respect for everyone that's involved in that situation, ang sagot ko sa'yo, friend, and alam mo, kilala mo naman ako, matagal na kitang no comment na ako dyan. I said I'm at peace. Pero nasaktan ka. Of course. I think everyone knows that and everyone sees that. That's why nagpapasalamat talaga ako na nakapunta kaming UK, kasama ko pa yung anak ko, kasama ko mommy, daddy ko, kapatid ko, mga anak niya. It was a very good time to just reflect and just take a breather, take a break, and start the new year right. Talagang nasaktan ako. Sobra. Para sa kaalaman po ng ating mga kaibigan, nanonood ngayon, ang kaharap kong tao ay hindi po artista sa mga sandaling ito. Siya po si Derek Ramsey, simple, madali masaktan, sumasagot pagkakailangan. Derek, tanong ko lang sa'yo, paano ka muling nakabangon doon sa matinding pagsubok, sama ng loob, sa mga akusasyon sa'yo after the hiwalayan? Siyempre, my support system ko has always been there. But really, going back to your faith, I've always been a man of faith. May takot ako sa Diyos. Pero I think lahat naman tayo guilty na kung kailan masarap ang buhay mo, everything is going great, masaya ka, minsan nakakalimutan mo magpasalamat. Pinalaki ako ng mami ko na to have faith, for your faith to be strong. And siguro during the time where I was just so focused on my family and everything was going well in my life, nakalimutan ko siya. Nakalimutan ko magpasalamat. So with good friends and of course family ko, they helped me get back to my faith. Para siyang reminder, kumatok sa pinto si Lord na, huy, nandito ako. Yeah, I just turned my focus to Him, and kahit anong ingay, kahit anong problema, binigay ko na lang sa Kanya. Yun talaga yung nakatulong sa akin. Every Thursday may grupo kami na may kasama kaming father. Pupunta ako sa simbahan, I go to confession, I pray. Siguro mga 5-6 times a day. Yeah, just to pasalamat for everything. Food, life, your experiences, yung trip namin. Kinakausap mo lang bilang isang kaibigan. Lord, thank you for this. And that really, really helped me. I'm sure marami magsasabi dyan na yan na naman, ginamit niyo ng pangalan ng Diyos. That's why Jesus died. He died to forgive us of our sins. Nagpapagamit talaga siya. For me, I'm happy that I had good friends and family kasi lost talaga ako. I was lost. During times like that, you can easily make wrong decisions. So yun, it came to the point na I was just like, alam mo God, Lord, binibigay ko na sa'yo ito. Ayun, binigyan niya ako ng lakas to, again, focus on me, rebuild, reflect, take care of my health, be strong for my parents. Minsan, nakikita ko talaga silang sasaktan or may sakit, talagang ako yung nararatel, pero yun, I'm working on that. Binigay ko lahat sa Kanya. Pero nasabi mo may Ikaw, nagte-text ka sa akin, sinisindi mo akong kandila, nakakatulong talaga sa akin yan. Oo. Yung kaibigan ko dyan, uy, gusto mo sumama sa confession. Yung isang araw, sabay kami mag-confession. Doon talaga ako nakabangon. Sabi mo sa akin nakagawa ka ng mga wrong decisions. Sa palagay mo, ano yung mga wrong decisions na yun? Dami. Letting your emotions take over you. Siguro ako ngayon kasi parang na-reset ko na yung sarili ko na, like I said, binigay ko na sa Diyos. Ayoko nang balikan yung oras na pinagdaanan ko during that time. Talagang lubog ako nun. Lubog na lubog ako nun. Parang wala akong gana sa buhay nung time na yun. Diretsahan, friend. First time ko lang ito itatanong kay Derek. Umiiyak ka ba? Of course. Oo naman. Madami.
Saang parte ng bahay mo o kung saan ka nagpupunta kapag umiiyak ka? Minsan, hindi mo na makokontrol eh. Dito sa bahay, siguro bawat sulok ka dito, naiyakan ko na. Pero nung panahon na yun, nakatira ako sa condo eh. So, 1 bedroom lang yun. Doon lang talaga, nagkukulong ako doon. Nilalabas ko. Kailangan mo ilabas eh. Or it will consume you. There was a time na mamatigas ako. Hindi ko nilalabas. Yun, kinain talaga ako. Bumagsak ka. Bagsak. To the point na naging di na ako mabuting anak. Everyday ko tinatawagan magulang ko. Nung panahon na yun. Just, ay wala akong gustong kausapin. Ito yung panahon na binubuo mo, sinisikap mong buuin, na ayusin ang problema. Pero hindi ka nagtagumpay. Ayoko nang isipin yan, friend. Like I said, binigay ko na sa Diyos. And out of respect to, again, the people involved, ayoko nang pag-usapan yan. I just want to move on with life and really focus on my mom and my dad and my daughter. Daming battles eh. You have to choose your battles. Totoo. Pero parang gusto ko lang ngayon na tayo nagkita. 8 months tayo hindi nagkita, pero lagi tayo may communication. May lumabas kasi noon, di ba? Parang nag-yoga ka ba noon? Parang, kasi hindi ko pa nagtanong sa'yo That was yun yung pumunta akong Indonesia, sa Bali. To do the program yung ginawa ni Ellen. Ginawa ko rin. Umiyak ako doon sa dulo kasi nahanap ko yung papel. Kasi bawat exercise na gawin mo, pagka nakompleto mo yung exercise, isa-stamp mo yung papel. Tapos nung natapos ko na yung last exercise na maglakad ng sobrang layo, I think mga 18, 19 hours ako naglalakad. Kala ko tapos na yung program, kapasa na ako and everything. Yung pala, bago ka umalis, may last exercise pa na. Yun yung physically pinakamadali. Kasi iba blindfold ka lang. Tapos may mga papel na parang crunched up na nakalagay sa lamesa. Tapos kailangan mo hanapin yung papel doon na may nandun yung mga stamp. Naitanong ko sa iyo, friend, to, ay dahil doon daw nagsimula ang problema mo. Nag-start yung problema. Yung pagkakaroon ng misunderstanding between you and Ellen. No. Hindi pa nagsisimula ron. Basta, friend, matagal na. Ano yung matagal na? Before that pa. May problema na. Bago mo gawin yun, may problema na. Before that pa. Yeah, matagal okay. na. Kaya nga ako pumunta doon eh. Para gawin. For me, let's live in the present and look to the future. Pagdaanan ko na yun, and like I said, give it to God. I will respect. Take whatever He gives me. Yun na lang nagbigay talaga sa akin ng parang bagong energy, bagong life, bagong motivation. Talagang pinagtiwala ko na sa Kanya. Totoo naman. At tama naman. Kung anong decision mo. Pero Derek, gusto ko lang sunod-sunurin na to. Kasi may mga lumabas doon na balita noon na muntik na nga tayo magkita sa Japan, di ba? Kaya lang paalis ka na siyang dating ko sa Tokyo. Ikita sana tayo. Ngayon, may mga lumabas doon na nagpakalasing ka daw. Linawin natin to dahil hindi yung panalilinaw to, Well, Derek. kasalanan ko din yan. Guys. I mean, hindi ako lasing. Never niyo ako makikita yung walwal na wala akong control sa sarili. Nag-post ako ng isang night na lumabas ako kasama mga kaibigan ko sa Japan. Pero hindi ako lasing. I was just having a good time with some really good friends. That was it. Dahil pinost ko na nasa isang kaming parang bar, inisip na ng tao na, di lahat, na lasing daw ako. Nagwalwal ka. Nagwalwal ako. Pero no, I never resorted to alcohol. Pero that time, problemado ka na noon, of course. Oo. Yeah. Damang-dama mo na yung sakit. Kaya ako nag-Japan. Because I was really trying to rebuild myself, finding ways, finding different ways. But ang nakatulong talaga sa akin is just going back to my faith. I just needed a new environment. Kaya ang tagal ko sa Japan. 2 weeks? Sabi nga, may kabit daw ako doon. Mamaya pag-uusapan natin yan. Mamaya pag-uusapan mo natin, tumutok lang kayo dito. Derek, gusto ko lang tanungin sa'yo kasi naguguluhan din ako eh. Titigan mo ako sa mata, friend. Yung talagang friend talaga. Yung sa, titigan mo ako. Ayan. Totoo. Gumawa ka ba ng hakbang para wag tuluyang masira yung pagmamahalan? Friend, mahal kita, pero out of respect nga, again, ayoko magsalita tungkol dun sa situation na yan. Ayoko nang magsalita. Ayoko nang misunderstood. Pret pa to in a different way. I just want to keep my mouth shut. Pero congratulate kita. Bakit? Welcome back sa bahay. Welcome back sa magandang bahay na ito. Ilang buwan ka wala rito. Hindi ko na, basta, I'm happy now. I'm at peace. May kukwento ako. Tawag ako ni Derek, kwentuhan kami. Sabi ko, kamusta ka na, Derek? Eto, nasa kondo. Ano ginagawa mo sa kondo? Dito na ako, friend. Ha? Anong nangyari? Ayun nga, ayun ang ikwento ni Derek kung ano man yung nangyari. Pero Derek, itanungin ko lang, ano ang moral lesson sa'yo dito? Madami. Tulad ng, Well, you know what? First, always, pasalamat ka talaga sa Diyos. I was blessed with such a good life and nakalimutan ko magpasalamat. Nakalimutan ko na siya dapat ang priority. So, number 1 yun. Life can't always just be good. Life is up and down, up and down, up and down. Wala talagang buhay na dito ka lang lagi na masaya. Yung lesson dyan is, don't break, be strong. When you hit rock bottom, when you're at the top, enjoy it, be thankful, be ready because there are going to be dips. totoo naman. For the first time mo makakasama sa isang pelikula si Piolo. Nagtatrabaho kami ni Piolo. Wow, ABS-CBN days pa. Ako siya at si Christine Hermosa.
Matagal na yun. Si Aa, si... Kaya sa pelikula, nakasama ko na ilang beses. TV, series, never pa yata. Eto lang, naiisip ko lang. What if intrigahin na naman kayo ni Aa? Alam mo naman. Oh, come on, guys. Gawin niyo gusto niyo. Manid na ako. Sige na. Aminin ko na. Oy, aaminin. Teka, may issue nun na talagang pinag-usapan. Sa pagwawalwal daw ni Derek Ramsey sa Japan, meron siyang babae. Meron. Ilantad nga natin. Meron. Tawagin ko Kailan nga. ba sila nung gabing yun? Tawagin ko nga si Rose. Rose! Alam mo, friend, natutulang. Natawa nga ako eh. Natatawa na lang din ako eh. Sabi ni Jobert, Oh. may girlfriend daw ako. May announcement date pa. Galing naman ng source mo. Kuya Jobert. Kilala ko si Jobert. Kaibigan natin si Jobert. Pero kaibigan natin. kaibigan natin. Kaibigan Pero natin yan. So ito po ang kabit ko. Yung Andiyan na. Andiyan sila. Ayan, halika rito, Rose. Eto na po, yung paglalantad. Kasi ang nangyari dyan. Paglalantad natin, friend, sa issue na si Derek Ramsey daw may bagong girlfriend. Pero bago natin siya ipakilala, Derek, may girlfriend ka ba ngayon? Wala siyang girlfriend. Hiwalay na kami. Please welcome, ayan, yung girlfriend daw ni Derek Ramsey na kasama niya sa Japan. Si Rose. Hello, Rose. Kaibigan ko yan na siya yung nag-kidnap sa akin na sabi, Hoy, pumunta ka na dito sa Japan. Change of environment. Sama na talaga ng kalagayan ko nun eh. Dito ka na. Nakahanda na lahat sa'yo dito. Sabi ko, you know what? Tagal ko ng kaibigan eh. Ano, Rose? 17, 18 years. At taga-Tondo si Rose. Kapit-bahay ko po. Kaya nagulat ako. Morley, sabi sa akin ito, kilala mo ba si Rose Manuso? Sabi ko, oo. Sabi ko, sa barangay namin yan eh. Oh, andi dito sila. Sino? Yung ini-issue sa akin. Ini-issue yung jowa ko. Sa ako daw bago kong girlfriend. Sino yung Rose? Oo, andi dito. Eto po si Rose. Rose, anong apelido mo? Guevara. Rose Guevara. Ano ang feeling mo nung pumutok yung pangalan mo na ikaw ang bagong girlfriend? Natatawa lang kami kasi alam namin yung totoo. Actually, binahay niya na ako ngayon. Alabi na, oo nga. Oo nga. Kasama ang partner. Tatawagin na natin ngayon si Nag-golf sila, kart sila. Nagka-cut sila. Tapos, paano kayo naging friend muna nitong si Derek? Actually, ang start is yung sister ko. Friend talaga. And ako yung naiwan dito sa Pilipinas. Sister ko is nasa US. During that time, manager ako ng cinema. Okay. So, madalas, I support Derek. Nag-open ako ng mga butas sa cinema just to support his films. And then, lagi kami magka-chat. Ito, napakabait na ito. Isang chat mo lang, sasagutin ka. Wala kang masasabi sa mama na to. Oo. Wala kang masasabi sa mama na yan. Okay. Ganun din yung support niya sa amin. So, hanggang tumagal, kada may problema yan, nandito kami para sa kanya. Hindi ko makakalimutan yung ginawa nila para sa akin sa Japan. Pinagluluto ako ng partner si Edward. Tapos yung hirap nga eh, gigising maaga kasi hatid yung anak nila sa bus to go to the school. Na inaanak mo naman. Oo. Tawa kami. May one time na nagpunta kami sa city. So kaming dalawa lang, nag-train kami. Nakita ko na yung mga Pilipino na nag-video. And nakapost na rin ako na kami magkasama. Pero of course, gumawa pa rin ng storya. Tapos may kumuha yata ng picture namin na nakatalikod na naglalakad. Ayun na, may bago na akong kasama. Ikaw naman, Rose, ano reaction mo nung... Wala talaga, natatawa lang kami. Kasi alam namin yung totoo. Sabi ko, grabe, ang bilis talaga. I mean, kapupunta lang namin ng Ginza, nakapost na siya. Wala pa kami sa pinupuntahan namin, meron ng chika na. Sabi ko, Rose, tinan mo, ikaw na yung bago kong babae. Na-apekto ba ako na yun? It's like, my gosh, sanay na tayo sa... So, malinaw po ngayon. Ikaw ay may asawa, di ba? Yes. May anak kami. Sa pagkakilala mo kay Derek, sino siya bilang isang kaibigan? Si Derek, napakabuting tao. Si Derek kasi yung klase ng tao, di ba, na kahit pagalitan mo, sabihan mo, tinatanggap eh. At sino ka pa eh. Ganun din siya sa akin, actually. Pag pinapagalitan niya ako about teenager o ganyan. Okay, sinaspoil niya yung anak niya masyado na, sabi ko, uy, huwag ka ganyan. I mean, ako, I spoil my daughter, pero pag sumusobra siya, sinasabihan ko, uy, Lily, not like that. Pero ito, pampered na pampered. Talaga. Siya nagagat. Ganyan lang niya. Hindi mo yung anak mo, ganyan. Nakatatakot na nino, uy, Salamat, Rose. Ayan, tinawag ko lang po siya talaga. Dahil sabi ko, alika nga dito. Ayun. kakaloka kayo. Dinamay ko talaga si Rose. So, ayan na, narinig ninyo, nalaman ninyo. Wala ka bang balak manligaw ngayon? Ay, no. No way. Bakit? My focus is really talaga sa trabaho ko, pamilya ko, yun lang. Wala mo na. Pero hindi mo sinasarado, of course. You never close, and you know, pero I had to tell you right now,
ayoko ng problema, ayoko ng gulo, ayoko ng ano. I just focus ako, gagawin ko yung trabaho ko. Yun lang gagawin ko. Trabaho, pamilya. Trabaho, pamilya. Golf. Bago natin isarado ang ating vlog na ito, kunin natin ano nga ba ang wish ni Derek Ramsey para sa taong 2026 at sa iba pang taon. Ang gusto ko yung magulang ko, they find better health this year talaga. That's my number one wish, is that both of them have better health this 2026. Yun ang pinagpipray ko everyday. Magulang ko lang talaga. For me ako, sobrang blessed na ako eh. Super. Yung mga problema ko, lahat naman tayo may problema eh. Even with the storm that I went through, I consider myself super blessed. Si Daddy nakakalabas lang ng hospital yesterday. Maganda naman yung mga resulta ng mga tests na ginawa sa kanya. Na-clear yung MRI na walang tumor sa utak. Oh, that was good news. Ang ina-address lang talaga nila ngayon yung sa paan niya. Yeah, yun ang sagot ko dyan. Wish ko is for my mom and my dad to have good health. Ikaw din. Punong-puno, siksik, liglig ng mga kwento. Kwento sa likod ng kwento. Marami tayong naalam kay Derek Ramsey. Ito yung interview niya sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming intriga at mga isyong ibinabato sa kanya. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka saan man panig ng mundo. yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.